Lakasan mo ang volume mo. I-max mo na kung kaya mo. Dahil baka hindi mo makuha ang ibubulong dito ni Senator Cynthia. Ano naman niya, precondition na yun. Na kailangan pinayag. Yes, diba? Ipakita mo nila yung mga papeles mo para pa-convince niya. Kasi hindi natin yun. May precondition notion na siya, diba? Nakuha mo ba? Hindi? O sige, isa pang pagkakataon pero dapat buong atensyon mo na ang iyong itoon. Ipakita mo nila yung mga papeles mo para pa-convince niya. Kasi hindi natin yun. May precondition notion na siya, diba? Kung hindi mo pa rin nakuha, ito yung salitang binitawan ni Cynthia. Ibinulong sa katabi pero parang sinadya. Pero ang idol nila hindi yata nakuha. Kasi kapag naintindihan sana niya, sigurado ang kanyang bunganga bubuga na naman na hindi ka nais-nais na salita. Sabi ni Senator Cynthia, preconceived notion. Ano ba ang ibig sabihin nito? Definition of preconceived notion. An opinion formed beforehand without adequate evidence. Synonyms, party pres. Preconceived idea. Preconceived opinion. Preconception, prepossession, type of opinion, persuasion, sentiment, thought, view. A personal belief of judgment that is not founded on proof or certainty. Putik na English yan. Nosebleed tayo dyan. Sa Tagalog at sa madaling pananalita, isang opinyon na nabuo mula sa walang sapat na ebidensya. Isang paghatol na hindi batay sa ebidensya. Isang paghatol na batay sa walang katiyakang data. Sa barubal na pananalita, kasinungalingan, kabulastugan, pambibintang, panluloko, kwentong barbero, gawa-gawang kwento o haka-haka. May naisip ka pa ba na kasing kahulugan neto? Paki-comment mo. Narinig kaya ni Idol ito o hindi? Ay mali. Naintindihan kaya ni Idol ito o hindi? Baka kasi kailangan pa niya ng dictionary para mapagtanto na sinabihan siya ni Cynthia na manggagancho. Sa kabastusan ni Rafi kung naintindihan ito, baka nakatikim ka Cynthia ng mga salitang hindi makakain ng aso. Hindi daw ginagamit ni Rafi Tulfo ang YouTube para kumita. Yan ay ayon sa mga tukmol na vloggers niya. Bakit tukmol? Yung iba kasi na-promote na sa programa niya, naimbitahan sa Senado. Pero bakit ganun? Hindi lumago. Samantalang itong channel na to, pang-8 pa lang na content to tungkol kay Tulfo, aba, mas marami pa ang views kaysa vlogger niyang amoy Indiano. Meron amoy yan? Yap, meron nga. Oo, baka mag-react yan ah. Paano ba naman kasi lalago? Yung mga content, mas mapanghi pa sa ihi ng paniki. Yung nalagas na ang buhok sa katatanggol kay Rafi, pero yung nauuto niya kakaunti. Pakita natin yung picture ni Mister. Okay? Ayan po. Ayan, picture. Okay. So, maganda. Picture yan, no? Magandang tanghali mo, ma'am. Magandang tanghali mo. Sino nagbigay ng picture na yan? Ako po. Hindi na sana ako magre-react pa pero hindi ko talaga kaya na ipagwalang bahala. Yan lang naman ang idol nyo. Pinagtatawanan ng itsura ng isang tao. Pero ang nakakabahala, tuwang-tuwa ang mga Tulfonatics dito. Sama-sama silang tumatawa habang si Kuya nalulusaw sa hiya dahil sa pinagtatawanan ang kanyang itsura. Pinagtawanan na ng buong mundo dahil sa reaksyon ng idol nila. Pero alam mo kung ano ang mas malala? Pinagkakitaan pa niya ang video ng kawawang mama. Miss A, pahiram ulit ng video mo. Ang lulutong kasi ng mga bars mo dito. I-feature natin ng i-feature to para mapadali ang pagpasok sa oblo. Balita ko, single to. Yuhu! Bien!
Nasan ka? Alright, so yung ating content creator senator na si Raffy Bulyabang Tulfo, mayabang talaga. Alam mo yung sablay na sablay ka na, umaarte ka pa. Yung mali ka na, lumulusot ka pa. Ayaw mo talagang tumanggap ng pagkakamali. Alam mo kasi ayaw mong makita ng mga tao yung kabobohan mo. Ayaw mong makita ng mga tao yung katangahan mo talaga, yung pagdudunong-dunungan mo. O ngayon, sablay na sablay ka sa issue ni Aura. Tapos nagpalusot ka pa, kung di ka ba naman talaga kengkoy? Ano ka? Inuulol mo ba kami? Ginagago mo ba kami? Yung feeling mo ba mapapaniwala mo kami? Hindi kami mga katulad ng Tulfonatics na bobo. Diba? Ang unang issue niya is sinabi pa niya na yung puliso kasi nagsalita in behalf of the victims. Hindi siya nagsalita in behalf of the victims, Raffy. Sinabi niya yung statement ng victim. Tapos ang sabi mo, hindi ka naniniwala. Dahil wala kang kilalang gay na gusto makakita ng katawan ng lalaki. Come on. Common knowledge yan. Ganyan na mga bading. But that doesn't mean na masama yan. Okay? Hindi ko sinasabi na ganun. That is normal. Kahit may mga babae din naman na gusto makakita ng katawan ng lalaki. And that's fine. Okay? Ang problema si Raffy, gusto mong palabasin na malilinis sa taong mga LGBTQ para lang makuha mo ang boto nila sa susunod na eleksyon. I am not saying na masama silang tao because gender has nothing to do with one's ugali, with one's character. Whether babae, lalaki, or gay, walang kinalaman ng gender dyan. Kung masama ka, masama ka. Kung mabuti ka, mabuti ka. Anyway, so ang sabi ni Raffy, hindi daw siya naniniwala na gano'n na nangyari. Putang ina, wala naman kaming pakialam kung hindi ka naniniwala dahil unang-una, hindi ka naman kasama sa issue. Hindi ka kasama sa issue. Wala kaming pakialam sa opinion mo. Alright? Pero ito nga, dahil napahiya ka, dahil tama pala lahat na sinabi ng pulis, dahil yun ang nasa statement ng complainant, hindi ka pa rin talaga nagpatalo. Ang issue, nilihis mo naman sa homophobia. Sinabi mo galit ka sa homophobia, kung hindi ka ba naman talaga saksakan ng siraulo. Diba, iniinsulto mo si Kernel, na sinabi niyang macho yung katawan ng lalaki, iniinsulto mo siya. Paulit-ulit mong sinasabi na porke macho yung na mamacho ang kayo, sir? Bakit? Assuming for the sake of argument, bading itong si Kernel. Tapos iniinsulto mo siya. So, sinong merong homophobic? Sinong homophobia? Hindi ba ikaw? Iniinsulto mo si Kernel porke sinabi niyang macho yung katawan ng complainant. Diba? Tsaka walang kinalaman yan dito. Walang kinalaman sa issue ni Aura yan. Masabi lang na tama ka, ugok ka, bobo ka. Ayaw mo tumanggap ng pagkakamali, sablay ka na, lumulusot ka pa. Inutil lang po dyan. I-N-U-T-I-L, inutil ka.